Ito ang contract gem na itinuturing na pinakawalang kwenta sa lahat. Ang itapon na parang basura sana ang huling kahahantungan nito. Pero nang makita mo ang hiwa nito na parang matcha jelly, isang matapang na ideya ang biglang sumibol sa isip mo. Pagkatapos ay binaliwala mo ang lahat at kinain mo ito sa harap ng publiko. Pinagtawanan ka ng buong eskwelahan at tinawag kang isang baliw na ambisyoso. Pero ang hindi nila alam ay nakipagkontrata ka pala sa iyong sarili. At nakuha mo ang ganap na kontrol sa iyong katawan. Agad mong inutusan ng iyong sarili na kumpletuhin ang 500 push-up. Pero hindi mo alam, ito ay simula pa lamang. Dahil kapag nasipsip mo na ang enerhiya ng pangalawang gem, makikita mo ang pinakanakagugulat na katotohanan sa mundong ito. Sa sandaling ito, hawak mo ang isang maliit na kutsilyo at hiniwa ang isang awaken ng stone na itinuturing na basura ng lahat. Medyo nadismaya ka, pero sa mismong sandaling iyon, habang tinitingnan ng hiniwang kristal, bigla kang nakaramdam ng matinding pagnanasa. Ang hiwa nito ay makinis at kumikinang. Ang kulay ay matingkad at maganda, para itong jelly na may halong matcha. Eka, isang nakakabaliw na ideya ang pumutok sa isip mo. Paano kung ako mismo ang sumipsip nito? Kontrolin ang sarili 100% kontrol sa katawan. Ito ay isang landas na wala pang nakakagawa. Sige na, total ang pinakamasamang mangyayari ay mawala lang ang enerhiya. Nang walang pag-aalinlangan ay inilagay mo ito sa iyong palad. Ginabayan mo ang enerhiya para pumasok sa iyong katawan. Maaaring tanggihan ito ng ibang mga nilalang. Pero ikaw hindi, pumasok ang enerhiya ng kristal sa iyong katawan. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumalat sa iyo. Tila ba ang iyong katawan at kamalayan ay naging isa? Minulat mo ang iyong mga mata. Sinabi mo sa iyong isipan. Kumuha ka ng isang basong tubig. Sa sumunod na segundo, kusang gumalaw ang iyong katawan. Para kang isang manonood lamang. Pinapanood ang sarili mong mga binti na bumaba sa kama. Naglalakad papunta sa mesa. Kunin ang baso. Magsalin ng tubig. Ang buong proseso ay napakakinis. Hindi na mababago. Kahit nalakas mo pa rin ang nauubos. Pero hindi mo na kailangang mag-isip pa para kontrolin ito. Kumpletuhin ang 500 push-up. Matapos uminom ng tubig, nagbigay ka ng bagong utos. Kaya naman, dama pa ang katawan mo sa sahig. At nagsimulang gumawa ng mabilis na push-up. 1, 2, 100. Nang umabot sa 250, sobrang sakit na ng mga kalamnan mo. At naabot na rin ang limitasyon ng iyong isipan. Ngunit sa absolutong utos, nagpatuloy pa rin ang katawan mo. Sa huli, nakumpleto ang 500 push-up. Nakadapa ka sa sahig sa sobrang pagod. Hindi may galaw kahit isang daliri, pero nakangiti ka ng malaki. Sobrang interesante nito. Ang abilidad na ito, isa itong sagradong gamit para sa disiplina sa sarili. Kahit na sa ngayon ay parang wala itong gaanong silbi. Pero kahit papaano ay hinahayaan ka nitong lampasan ang iyong limitasyon sa pag-eehersisyo. Kinabukasan, madaling araw, mahimbing pa ang tulog mo. Pero kusang damilat ang mga mata mo. Nagbihis ang katawan mo, lumabas ng dormitoryo, pumunta sa field, nagsimulang tumakbo. Ito ang utos na itinakda mo para sa sarili mo kagabi. Gumising ng alas 4 ng umaga para tumakbo. Ang kamalayan mo ay naglalakbay pa sa panaginip. Pero ang katawan mo ay parang isang eksaktong makina. Tapat na isinasagawa ang programa. Pagsapit ng alas 6, nang tuluyan ka ng magising, nakaupo ka na sa kantina. Sa harap mo ay may isang mangkok ng lugaw at 3 tinapay. Ayos na ito, hindi mo mapigil ang mapangiti, bilib na bilib ka sa iyong ideya. Sa sandaling iyon, mula sa di kalayuan ay may narinig kang ingay. Luo Shiyu, magandang umaga, goddess. Ikinuha na kita ng almusal. Napalingon ka sa pinanggalingan ng boses. Alam mong si Luo Shiyu iyon ang campus crush mula sa kabilang klase. Sikat na sikat siya, marami siyang tagahanga. Isa sa mga tagahanga niya ang dati mong roommate. Habang kinakain mo ang tinapay, automatiko kang tumingala. Sa sumunod na segundo, biglang naliit ang iyong mga mata na parang dulo ng karayom. Agad kang napayuko, nagkunwari kang humihigop ng lugaw para itago ang iyong pagkabigla. Sa pagkakaalala mo, si Luo Shiyu ay isang dalagang balingkinitan at may napakagandang mukha. Pero kanina lang, ang nakita mo, ay isang higanteng halimaw na anyong sorrow na may taas na mahigit 2 metro. Nakatakip sa mukha nito ang anyo ng isang dalaga bilang balat kayo. Basta na lang itong naglalakad sa gitna ng mga tao, habang ang lahat ng tao sa paligid ay nakatingin dito ng may paghanga, na tila walang kamalay-malay. Anong nangyayari dito, Zhang Ping? Magandang umaga. Nang dumaan sa tabi mo ang halimaw, bumati ito ng paos pero para sa iba ay napakagandang pakinggan. Sumisigaw ka sa iyong isipan. Kumalma ka, manatili kang kalmado. Tumango ka na lang na hindi nagpapahalata. Luo Shiyu, magandang umaga, mabuti na lang. Hindi ito huminto, nagpatuloy ito sa paglalakad. Dali-dali mong kinain ang iyong agahan. Umalis ka sa kantina gaya ng dati. Bilang isang taong may sapat na pag-iisip, naiintindihan mo na hindi ito ang oras para magpanik. Kalmado kang naglakad papunta sa school building. Ang pakay mo ay ang faculty room. Pero, nang makarating ka sa pinto, nakita mo sa salamin ang tunay na anyo ng isang guro sa loob. Isa rin pala itong kakaibang halimaw na nagbabalat kayo. Nilagpasan mo ang pinto na parang walang nangyari. Hindi rin pala mapagkakatiwalaan ang mga guro. Malaking problema ito. Sa isang paaralan pa lang may 2 nagtatago. Paano pa kaya sa buong syudad? Ang syudad na ito, sino ba talaga ang nasusunod? Nagtago ka sa isang sulok kung saan walang tao. Magulo ang iyong isip, mukhang ang abilidad ko ay may marami pang bahagi na hindi ko naiintindihan. Siguradong sigurado ka, bago mo ma-absorb ang kristal na iyon. Katulad ka lang din ng lahat, wala kang nakikitang kakaiba. Kaya naman, ang pagbabagong ito ay nagmula sa contract gem na iyon.
Muli mong inilahad ang iyong kamay. At bumuo ng isang bagong hiyas. At walang pag-aalinlangang sinipsip ang enerhiya nito. Kung sa isa lang ay nakikita mo na ang katotohanan. Ano pa kaya sa pangalawa? Boom! Sa pagkakataong ito, ibang-iba ang pakiramdam. Kung kahapon ay, pagkakaisa ng katawan at isipan. Ngayon naman ay, pagkakaugnay ng tao at ng mundo. Ang iyong 5 pandama ay lalong pinalakas. Sa iyong paningin ang buong mundo ay naging napakaliwanag at makulay. Idinilat mo ang iyong mga mata. At ginala mo ang iyong paningin sa buong silid-aralan. Nang mapatingin ka sa isang bakanteng mesa, malino mong naamoy ang isang bahagyang bakas ng enerhiya. Pagkatapos nito, isang pangitain ang biglang lumitaw sa iyong harapan. Ang guro sa platform ay may sensinang nagtuturo. At sa loob ng silid-aralan, isang malaking sorrow ang tahimik na lumalapit sa isang estudyante. Kasabay nito, 2 linya ng malamig na salita ang lumitaw sa iyong paningin. Matagumpay ang pagkilala, lamesang may bakas ng enerhiya. Dati ay may isang mahusay na estudyante, na pinaslang ng isang kakaibang halimaw nang walang sinumang nakapansin. Ang lamesang ito na may bakas ng enerhiya ay tapat na itinala ang lahat. Nagulat ka, agad mong tinignan ang iyong sarili. Tinitigil mo ng mariin ang iyong sarili. Pagkalipas ng 1 minuto, sunod-sunod na mga salita ang biglang lumabas sa iyong paningin. Matagumpay ang pagkilala, Alaga Zhangping, Amo Zhangping, Lahi Tao, Potensyal 3 bituin, Haba ng buhay 89, Talento, Kontratang hiyas, maaaring gumamit ng lakas at enerhiyang mental para makabuo ng kontratang hiyas. Upang makabuo ng malalim na koneksyon sa target, makukuha ng kabilang panig ang iyong potensyal at swerte. Ang paulit-ulit na pagsipsip ay maaaring bahagyang magpataas ng sariling potensyal. At may 1% tsansa na magising ang isang bagong talento. Ganap na utos, mayroon kang ganap na kapangyarihan sa iyong alaga, ang iyong sarili. Ang alaga, iyong sarili, ay lubos na susunod sa utos ng amo. Ikaw ay lubos na susunod sa utos ng summoner. Hindi matatag na sining ng pagkilala. Maaaring kilalanin ng isang target. May napakaliit na tsansang makakuha ng impormasyon. Kung mas maliit ang agwat ng lakas ng magkabilang panig, mas mataas ang tsansa ng tagumpay. Nakilala nga talaga, tinitingnan mo itong parehong. Alaga at amo na kakaibang panel na hindi mo alam kung matatawa ka o may iyak. Hindi ba't ito'y nangangahulugang ako ang sarili kong espada at ako rin ang sarili kong kalasag ngunit pagkatapos noon? Binalot ka ng matinding tuwa. Kaya pala hindi walang silbing hiyas ang tawag sa kakayahang ito, kundi hiyas ng kasunduan. Paggising ng bagong talento, nagbibigay ito ng walang katapusang posibilidad. Iisa lang ang superpower ng iba, habang ikaw ay maaaring patuloy na kumuha ng enerhiya, para magkaroon ng pangalawa at pangatlo. Ngayon, sa wakas ay may alas ka na para mabuhay sa kakaibang mundong ito. Kailangan mong alamin, itong lungsod ng perlas, kung ito ba talaga ay lungsod ng mga tao, o isang lugar ng pangangaso para sa mga halimaw na nagbabalat kayo. Ayaw mong maging ganito rin ang sarili mong desk. Isang desk na nababalot sa enerhiya. Pagsapit ng tanghali, kumain ka lang ng kahit ano. At umalis na sa paaralan. Ginamit mong dahilan ang pagbisita kay Su Jingyaw. Ngunit ang totoo ay pupunta ka sa headquarters ng patrol team para mag-imbestiga. At para tingnan na rin kung gaano karaming halimaw ang nagtatago sa lungsod. Paglabas mo sa kalye, ganap na nabaligtad ang mundo sa iyong paningin. Sa loob ng isang tindahan ng mga sandata, isang humanoid na halimaw ang nakadekwatro. Habang inangatnat nito ang isang kakaibang pinatuyong karne na kumikinang ng kulay ginto. Nagbabasa rin ito ng dyaryo. Sa mata ng iba, isa lang siyang nasa katanghaliang gulang na lalaking kumakain ng merienda. Diretso lang ang tingin mo. Tahimik mong binigkas sa iyong isip ang suriin. Tagumpay ang pagsusuri, nagbagong halimaw na Tian Chang Fox. Talento pagbaluktot sa kamalayan at pagbaligtad sa karaniwan. Kaya nilang baluktutin ang kamalayan ng iba. At baligtarin ang karaniwan. Kaya pala walang nakakapansin. Nagpatuloy ka sa paglalakad. Sa daan, mas marami ka pang nakita. Mga Tian Chang Fox, namamasyal sila at nag-uusap na parang mga normal na tao. Nakikipagtawaran pa nga para sa ilang piso. Matatalas na salita, mayroon silang talino na hindi bababa sa mga tao. Makalipas ang 2 oras, sa wakas ay nakarating ka na sa headquarters ng patrol team. Mahigpit ang seguridad dito, mabigat ang tensyon sa paligid. Tila taliwas sa nasa labas. Isang mapayapang mundo, huminga ka ng malalim, naglakad ka papunta sa information desk. Tiningnan mo ang nakangiti at naka-uniforming staff sa loob. Kalmado kang nagsalita, "Hello, may hinahanap akong tao." Sa likod ng counter, tinanong ka ng Tian Tang Fox sa isang paos na boses. "Hello, sinong hinahanap mo?" Walang mababakas na emosyon sa mukha mo. Su Jingyaw, sinabi mo ang pangalan. Tumango ang Tian Tang Fox, yumuko ito at tiningnan ang mga talaan. Pagkalipas ng ilang sandali, nag-angat ito ng ulo. Tumingin sa iyo ang mga mata nitong hindi pang tao. Nandito pa sa headquarters si Su Jingyaw. Gusto mo bang tawagin ko siya? Sige, salamat. Tumango ka, ngunit bumigat ang iyong dibdib. Sa sandaling pagtango mo, na-activate ang iyong talento. Matagumpay ang pagkilala, Mutated Beast, Tian Tang Fox. Talento, pagbaluktot sa kamalayan. Pagbali sa karaniwang loika, hindi maipaliwanag na tiwala, nanlamig ka, mas malakas ang isang to kaysa sa nakaharap mo sa eskwelahan noon. Mas kakaiba ang talento nito, mas mahirap kalabanin. Alam na alam mo, bakit sa mundong ito kailangang manatili lang ng mga tao sa loob ng lungsod dahil sa mga halimaw na ito. Likas silang mas malakas kaysa sa inyo. May mga yabag na paparating. Itinaas mo ang iyong ulo. Pilit kang ngumiti, 2 Tian Chang Fox ang lumapit. Ang isa sa kanila ay nagbabalat kayo, at kamukang kamukha nito si Su Jingyaw.
Ang balat kayo ay may mahinang kislap. Mukha itong hindi totoo, at nakakailang tingnan. Zhang Ping, bakit mo ako hinahanap? Sabi ng Tian Chang Fox na nagkukunwaring si Su Jingyao. Ang boses nito ay paos at hindi parang sa tao. Pinilit mong gawing mas natural ang iyong ngiti. Nag-aalala lang ako na baka hindi ka masanay sa puwersang patrolya. Kumusta naman? Kung hindi mo na kaya, sumama ka na lang sa akin na magsaka. Sino namang sasama sa'yo sa pagsasaka? Mananatili ako sa puwersang patrolya para lumakas. Gusto kong protektahan ang lungsod na ito, para mabigyan ng hustisya ang mga magulang ko. Inis na sigaw nito. Perpektong ginagaya ang ugali ni Su Jingyao. Napabuntong hininga ka ng malalim, na para bang talagang naaawa ka sa kanya. Sige na nga, mukhang nakakasanayan mo na. Kung ganoon ay panatag na ako. Talaga bang nagpasya ka ng magsaka? Tanong ulit nito. Nagkibit balikat ka. May ekspresyon ng kawalan ng pag-asa at pagtanggap sa kapalaran. Sino ba kasing may sabi na madyay gising sa akin ang isang walang kwentang kakayahan? Aalis na ako. Sa susunod na lang ulit. Hindi ko alam kung kailan pa iyon. Sige, tumango ito, at agad na tumalikod para umalis. Walang bahid ng pag-aatubili. Kalmado kang lumabas mula sa headquarters ng puwersang patrolya. Tumingala ka sa napakaliwanag na asol na kalangitan. Pagkalipas ng ilang sandali, para kang isang talunang hanggal. Nagbuga ka ng isang mahabang hininga. Pagkatapos ay tumalikod ka at pumasok sa restaurant sa kabilang kanto. Pumili ka ng upuan sa tabi ng bintana. Sakto lang para makita ang tarangkahan ng patrol team. Umorder ka ng pinakamurang tsaa. Nakaupo ka lang doon, parang isang estatwa. Hindi nilamon ng galit ang isip mo. Habang lalo kang nagagalit, mas lalo kang kumakalma na parang yelo. Walang mareresolbang problema ang pagiging padalos-dalos. Mas mabilis ka lang matatalo. Isang buong hapon, nakatitig ka lang ng mariin. Hanggang sa magtakip silim, nakuha mo ang sagot na gusto mo. Tumayo ka at bumalik sa eskwelahan. Ang buong patrol team, walang ni isang buhay na tao. Lahat sila ay mga halimaw na nagbabalat kayo. Ito ang naging conclusion mo matapos ang buong hapong pagmamasid. Kahit sino pa, basta sumali sa patrol team. Para ka na ring pumasok sa patibong pito. Ang mga tagapagtanggol ng lungsod na ito, ay tuluyan ng nilamon ng mga halimaw. Mingzhou City ay isa palang higanteng hunting ground na walang depensa. At kayong lahat ay mga alaga lang nilang bibiktimahin. Kaya pala, kahit sa eskwelahan ay may lumitaw na Tian Chang Fox. Dahil ang lungsod na ito ay matagal nang nasakop, 3 buwan na lang bago ang graduation ceremony. Pero para sa iyo, wala nang kwenta ang graduation ceremony. Hindi ka umalis ng eskwelahan. At hindi ka na rin pumasok sa mga walang kwentang klase. Dormitoryo, training ground, kantina. Paulit-ulit lang ang ikot mo sa 3 lugar na iyon. Nagsanay ka na parang isang mongheng nagpepenitensya. Sinasabi mo lang sa iba na nagpapalakas ka para sa pagsasaka balang araw. Hindi ka nag-iisa sa paggawa niyan. Maraming estudyanteng nagising na may walang silbing abilidad at walang kinabukasan. Ay pinipili na lang magpalipas ng araw ng payapa sa eskwelahan. Pero mabilis mong natuklasan ang isang pattern. Ang mga estudyanteng ito na mukhang pangkaraniwan pala ang pinakaligtas. Malinaw ang mga target sa pangangaso ng Tian Chang Fox. Gaya ni Su Jingyao na sumali sa mga mahahalagang departamento. O gaya ni Luo Shiyu na may pambihirang talento. At ikaw, isang summoner na hindi makakuha ng summon beast. Isang kilalang may mababang potensyal. Nakatakdang magsaka na lang. Sa kanilang paningin, wala kang anumang banta. Ito pa nga ang naging pinakamahusay mong pananggalang. Bawat araw, nararamdaman mong lumalakas ka. Ang lakas ng iyong katawan. Ang iyong potensyal ay mabilis na umuunlad at kitang-kita. Itinuring mong pang-araw-araw na supply ang contract gem na ikaw mismo ang gumawa. Sa tuwing nanunumbalik ang iyong pisikal at mental na lakas, agad kang kumukuha ng isa pa. Makalipas ang ilang araw, kahit wala kang bagong talentong nagigising, kamangha-mangha pa rin ang epekto. Ngayon, kaya mo nang gumawa ng 1,000 magkakasunod na push-up. At pagkatapos mong gawin ito, napakabilis bumalik ng iyong lakas. Hindi ka naubos lakas tulad ng dati. Isang gabi, nakaupo ka sa kama na nakakrus ang mga binti, at muli kang lumikha ng isang contract gem. Hinigop mo ang enerhiya nito nang hindi man lang tinitingnan. Bigla na lang, tumahimik ang buong paligid. Para kang dinala sa isang lugar na walang tunog. Pagkalipas ng ilang segundo, bumalik sa iyong pandinig ang huni ng mga kuliglig at kokak ng mga palaka. Agad mong ginamit ang appraisal sa iyong sarili. Tagumpay ang appraisal. Summon beast na si Zhang Ping. Potensyal, 4 na bituin. Talento, contract gem, ganap na tadhana, ganap na pagsunod, hindi matatag na pagsusuri, gabing manlalakbay, nakakuha ng night vision, bumababa ang presensya at bigat sa gabi, tumaas ang bilis ng pagkilos, ganap na hindi nakikita sa mga anino, nagawa na, nayanig ang puso mo, gaya ng inaasahan na dagdagan ka ng isang talento, hindi mo na kailangang tingnan ang panel, naramdaman na mismo ng katawan mo ang pagbabago, lumundag ka pababa mula sa kama, anggan ng katawan mo na parang isang balahibo, isang marahang pagtalon, abot na ng mga daliri mo ang kisame. Walang ingay ng lumapag, parang pusa, ang madilim na lungsod sa labas ng bintana. Sa iyong mga mata kasing liwanag ito ng araw. Sa sandaling iyon nakakita ka pa ng isang dambuhalang ibong mandaragit na may wingspan na higit 12 metro. Umihila ng makapal na itim na usok, tahimik na lumipad sa himpapawid ng lungsod. Napasinghap ka, kapag bumulusok iyon pababa, hindi mo maisip ang kahihinatnan. Ang mundong ito, 10,000 beses na mas mapanganib kaysa sa iyong inaakala. Pumasok ka sa banyo. Ang pagbabago ng potensyal mula 3 bituin patungong 4 na bituin. Higit pa ito sa isang simpleng talento. Nagawa mong mag-push up ng 2,500 nang walang tigil. Pakiramdam mo kaya mo pa ng 500.
Siyempre, may kinalaman ito sa paggan ng iyong timbang. Pero totoo ang naging paglakas mo. Ang iyong 5 pandama ay naging napakatalas din. Malinaw mo pang naririnig ang pagngangalit ng ngipin mula sa kabilang dormitoryo. Ngayon, anong level na kaya ako? Humiga ka ulit sa kama. Sinimulan mong sukatin ang iyong sariling lakas. Sa mundong ito, ang pag-uuri ng level ay simple at direkta. Ang antas 1 hanggang 9 ay para sa mga baguhan. Ang antas 10 hanggang 20 ay para sa mga intermedya. Ang mga susunod na antas ay para sa mga dalubhasa at pinakamataas. Tungkol naman sa maalamat na hari, ni anino niya ay hindi pa nakikita sa Mingzu City. Sa sumunod na araw, nang magising ka, nalaman mong kusa kang tumatakbo sa field. Hindi pa sumisikat ang araw. Ngunit kakaiba ang lakas ng iyong diwa. Tumaas ang iyong potensyal, pati ang pangangailangan mo sa tulog ay nabawasan. Pagkatapos tumakbo, dinala ka ng iyong katawan sa kantina. Lahat ay nangyayari ayon sa utos na itinakda mo kagabi. Hanggang sa lumitaw ang anyong iyon. Classmate Luo Shiyu, magandang umaga. Diyosa, ako na ang pipila para sa iyo. Anong gusto mong kainin? Nagkagulo ang mga tao. Ang malaking halimaw na nagpapanggap bilang si Luo Shiyu. Dahan-daang lumapit habang pinalilibutan ng lahat. Kahit na tumaas na ang iyong lakas. Ang kilabot na nagmumula sa iyong kaluluwa ay nagpapanigas pa rin sa iyong buong katawan. Bigla itong huminto, sa tabi mismo ng isang babaeng tuwang-tuwa. Inilabas nito ang matutulis na kuko. At dahan-daang ipinatong sa balikat ng babae. Inalis siya sa pila na parang isang matalik na kaibigan. Pagkatapos ay kinalagkad siya na parang walang nangyari papunta sa counter ng pagkain. Para bang pumipili sa isang buffet ng kanyang kasama. Hinigpitan mo ang hawak sa iyong mga chopsticks. Namuti na ang iyong mga buko sa sobrang diin. Nakayuko, pinilit mong isubo ang lahat ng pagkain sa iyong plato. Kailangan mong maubos ang pagkain bago pa man umabot sa iyo ang kakaibang aura. At lumayas, nang umalis ka, sa kantina, marami pa ring naiinggit doon sa Diyosa, na piniling maswerteng nilalang, na makakasabay niyang mag-almusal. Sa kanilang mga mata, pagpapala iyon ng Diyosa, pero sa mata mo, isa iyong tahimik na pangangaso. Tinatangay ng isang halimaw ang babaeng iyon. Ang kanyang anyo ay unti-unting naglaho sa karamihan. Kailangang alamin, kailangang kilalanin ng husto ang kalaban. Kinuyam mo ang iyong mga kamao. Sumugod ka pabalik sa dormitoryo. Padubog mong isinara ang pinto. Push up, 1,000 beses. Inutusan mo ang iyong sarili. Mabilis na binasa ng pawis ang damit mo. Pero hindi ka huminto. Sit up, 500 beses. Frog jump, 300 beses. Isa pa, namumula ang iyong mga mata. Humiyaw ka sa iyong isipan. Buong umaga, sinagad mo ang iyong katawan. Tanghali, pagkatapos kumain ng mabilis, nagpahinga ng 2 oras, nagsimula ka na namang magsanay sumuntok. Sumagi sa isip mo ang itinuro sa klase ng pakikipaglaban, ang 3 suntok ni Mingzu. Habulin ang daga, para labanan ang maliliit, daanin sa lakas, humahagibis na lobo, para sa mga kapantay mo. Isang nakamamatay na tama, nakakulong na baka, para ubusin ang lakas ng malalaki. Gumalaw-galaw para ilihis ang lakas. Kahit 3 galaw lang ito. Ito ang karanasang pinagbayaran ng buhay ng hindi mabilang na mga nauna sayo. Hindi ka nakapokus sa pagpapalakas ng katawan. Pero mayroon kang contract gem. Walang hangganan ng iyong potensyal. Alas 9 ng gabi, nagpalit ka ng itim na damit. Parang multo kang lumabas ng dormitoryo. Sa training ground may mga nakababatang estudyante pa na nagsasanay. Hindi mo sila pinansin. Tumingin ka lang mula sa malayo sa direksyon ng dormitoryo ng mga babae. Ang kamao mo sa iyong bulsa ay muling humigpit, dahan-dahan lang. Zhang Ping, sabi mo sa iyong sarili, masyado ka pang mahina. Pag-alis sa paaralan, lubusan kang sumanib sa kadiliman. Ang talentong Nightwalker, ang nagpangyari na para kang hindi umiiral sa mundong ito. Dinadaanan ka ng mga tao, pero hindi ka nila nakikita. Sinimulan mong libutin ang mga kalye sa paligid ng paaralan, na parang isang tunay na mangangaso. Tahimik na itinatala ang impormasyon tungkol sa iyong target. Naalala mo ang mga itinuro sa klase. Ang mga mata ng mutated beast ay kumikinang sa gabi. Ang pangunahing antas ay puting ilaw. Ang panggitnang antas ay berdeng ilaw. Ang mataas na antas ay asul na ilaw. Ang pinakamataas na antas ay pulang ilaw. Kahit kulang ka sa karanasan, kaya mo pa ring tansyahin ang sitwasyon. Natuklasan mo, ang lakas ng mga Tianzang Fox na ito ay karaniwang nasa pagitan ng panggitna at mataas na antas, o nasa level 19 hanggang 25. Ngunit paglipas ng ilang araw, isang malaking pagdududa ang nabuo sa iyong isipan. Isa na namang pangunahing antas. Nagtago ka sa isang sulok. Pinagmamasdan ng Tianzang Fox sa di kalayuan na may maningning na puting ilaw sa mga mata. Naglalakad dito sa kalye na parang hari. Hindi ito normal. Isang mutated beast na nasa pangunahing antas. Kahit gaano pa kakaiba ang kakayahan nito, imposibleng malinlang nito ang mga gising na nasa panggitna o mataas na antas. Absoluto ang agwat sa level. Parang isang bata sa elementarya na imposibleng manalo sa lakas laban sa isang matanda. Ngunit ang katotohanan, ang mga halimaw na ito na nasa pangunahing antas, malaya ring gumagala sa syudad, hayagang gumagawa ng masama sa kalye, at ang mga malalakas sa paligid, ay parang mga bulag, walang kamalay-malay. Sa gitna nito, siguradong may mahalagang impormasyon kang hindi alam. Sinulyapan mo ang mababang antas na Tian Fox na iyon, at tumalikod para maglaho sa mas malalim na kadiliman. Mayroon ka ng halos kumpletong mapa sa iyong isipan, mula sa paaralan bilang sentro. Sa kalapit na 16 na kalye, mayroong hindi bababa sa 50 Tian Fox na nakaposte. Ang pinakamalakas sa labas ng eskwelahan ay marahil nasa level 25 pataas.
Yung nasa loob ng paaralan na nagpapanggap na guro, ay malamang malapit na sa level 30. Hindi ka man lang nang ahas na gamitin ang iyong skill na panuri sa halimaw na iyon. Kutob, isang kutob na parang sa mabangis na hayop ang nagbabala sa iyo. Nasa oras na maglakas loob kang siyasatin ito. Sa susunod na segundo, ikaw ay mamamatay. Hindi ito isang ilusyon. 100% kang sigurado. Ang halimaw na iyon na nagpapanggap bilang si Luo Shiyu ay may napakataas na level. Maaaring isa pa nga ito sa mga pinakamataas na uri ng mutated na halimaw. Sapat na ang impormasyon. Nagpupush up ka sa malamig na sahig ng iyong dormitoryo. Tumutulo ang pawis, ngunit mabilis na tumatakbo ang iyong isipan. Kung ako lang mag-isa siguradong wala akong pag-asa. Pero masyadong kakaiba ang kapangyarihan ng mga halimaw na ito. Kahit ang mababang antas ay kayang linlangin ang mga mataas na antas na awakener. Puro salita lang ako at walang ebidensya. Sino ang maniniwala sa akin? Ang tanging paraan ay kumuha ng isang parte ng katawan nito bilang ebidensya. Basta't may ebidensya, posibleng mapakilos ang mga tunay na bigatin. Ngunit ang paghuli sa isang Tian Fox ay parang panggugulo sa bahay ng putakti. Wala kang kasiguraduhan na pagkatapos mong pumatay ng isa, makakabalik ka pa ng buhay. Sa kabila ng lahat, masyado ka pa ring mahina. Sit-ups, magdagdag pa ng 500. Nagtiim ka ng bagang, binigyan mo ang sarili mo ng isang sapilitang utos. Nitong mga huling araw, araw-araw kang sumisipsip ng enerhiya mula sa 2 contract gem. Lumalago ang iyong potensyal, lumalakas ang iyong katawan, ngunit wala pa ring bagong abilidad na lumilitaw. Ang tanging pumipigil sa iyo na tuluyang mawalan ng pag-asa, ay itong pakiramdam na umuunlad ka sa bawat araw. Kinabukasan, iminulat mo ang iyong mga mata. Mas maaga ka pa, 4:00 ng madaling araw. Madilim na madilim pa ang langit. Sa buong palaruan tanging ang iyong paghingal sa pagtakbo ang naririnig. Malamig ang hangin. Sa isang iglap, pakiramdam mo pa nga ay bumalik ka sa campus ng dati mong buhay. Kung hindi lang dahil sa mga halimaw na ito, kapag naiisip mo ang mga estudyanteng nilamon, kusang humihigpit ang iyong mga kamao. Bigla, parang may natapakan kang isang matigas na bagay. Huminto ka, at lumingon. May isang bagay sa lupa na kumikislap. Itigil ang pagtakbo sa umaga. Malayang pagkilos, agad mong inutusan ang iyong sarili. Bumalik ka, at dinampot ito. Isa itong singsing na maitim. Napakapino ng pagkakayari. Ang mga disenyo nito ay kakaiba at maganda. Talagang hindi ito gawang bangkita. Suriin. Nabigo ang pagsusuri. Ulitin. Nabigo ang pagsusuri. Kinabahan ka. Sa mga karaniwang bagay, ang pagsusuri ay halos laging agarang nagtatagumpay model. Ang bagay na to, sunod-sunod na pamaalya. Baliw na sinubukang suriin ito. Matapos mabaygo ng mahigit 10 beses. Sa wakas ay lumitaw ang impormasyon. Matagumpay ang pagsusuri kapag isinuot ang singsing ng asasinasyon. Hindi ka mapapansin ng lahat ng may buhay. Hindi ito uubra sa mga high-level awakened. Sa sandaling matagumpay ang pagsusuri, isang pangitain ang biglang pumasok sa isip mo. Isang matandang may puting balbas. Hawak ang singsing sa isang kamay. Habang ang isa niyang kamay ay nakadagan sa isang lalaking nakagapos. Isang gintong liwanag ang kumislap. Tahimik na dumaing ang lalaki. Mga hibla ng gintong liwanag ang hinihigop mula sa kanyang katawan. At ipinapasok sa loob ng singsing. Nagbago ang eksena. Sa training ground, isang lalaking nakaputi na may itim na maskara. At si Luo Shiyu ay naglalaban. Pero hindi niya ito kalaban. Mabilis siyang natalo. Agad na nawasak ang kanyang energy core. Biglang natapos doon ang pangitain. Ganoon pala, agad mong naintindihan. Bigla kang pinagpawisan ng malamig. Malamang ay pain ito na iniwan ng Tian Fox. Bigla kang tumingala sa dormitoryo ng mga babae. Tahimik ang paligid. Pinilit mong kumalma. Nagtiimbagang ka. At tahimik na isinuot ang singsing sa iyong kamay. Kung itatapon ko ito ngayon, mas kainahinala pa, habang hindi pa sumisikat ang araw. Epektibo pa ang Nightwalker. Kailangan kong bumalik agad sa dorm. Tumalikod ka, at agad na naglaho sa dilim ng gabi. Sa isang sulok sa labas ng training ground, isang humihikab na Tian Fox ang biglang nakaramdam ng mali. Tumingin ito ng maigi, at kinusat ulit ang mga mata nito. Nawawala ang singsing. Nako, agad itong tumalon sa palaruan. Dama pa ito sa lupa at tarantang inamoy ang buong paligid. Pero sa magkahalong amoy, hindi nito namalayan. Nabinaliwala, ang amoy mo. Naghanap ito sa paligid. Walang nahanap, walang dumaan dito. Paanong nangyari iyon? Natulala ang Tian Fox. Ito ay sumunod kay Luo Shiyu. Sa utos nito, na magbantay buong gabi. Paanong basta na lang naglaho ang singsing? Hindi, siguradong may dumaan dito. Para malinlang ako, kailangang nasa intermediate level man lang. Nanliit ang parang soroong mata nito. Tumalikod ito at tumakbo papunta sa dormitoryo ng mga babae. Kasabay nito, sa balkonahe ng dormitoryo ng mga lalaki. Pinanood mo ang pag-alis ng Sorrow. Sa kakadahan-daang huminga ng maluwag. Tama ang taya, 4:00 ng madaling araw. Hindi pa sumisikat ang araw. Mahina na talaga ang iyong presensya. Matapos isuot ang singsing, lalo pa itong hamina ng husto. Hindi ka man lang napansin ng nilalang na iyon. Pero, hindi talaga pwedeng isuot ang singsing na ito sa araw. Si Luo Shiyu, isang halimaw sa ganoong antas. Siguradong makakahalata, hindi lang pala ako ang nakatuklas nito. Bumalik ka sa iyong silid. Habang hinihimas ang singsing sa iyong kamay, yung lalaking nakaputi, malinaw na nangangaso rin siya ng mga halimaw na ito. Bakit niya partikular na? Si Luo Shiyu, ang pinuntirya. Posible kayang may espesyal siyang posisyon sa mga Sorrow. Kulang pa rin ang impormasyon. Hindi mo ito maintindihan, kaya humiga ka na lang sa kama. Hindi na ito pinag-isipan pa. Pero ipinaalala sa iyo ng singsing na ito.
Ang lakas, hindi lang nakukuha sa sariling pagsasanay. Sa mundong ito, mayroon ding iba't ibang mahiwagang kagamitan. Ngayong gabi, kailangang alamin ang presyo ng mga kagamitan. Nagtakda ka ng layunin, sumulyap ka sa alarm clock. Alas 5 ng madaling araw. Pwede pang matulog ng 1 oras. Inutusan mo ang iyong sarili. At agad kang nahulog sa panaginip. Bigla sa isang malabong lugar. Nakita mo si Su Jingyao. Malabo ang kanyang anyo, tanging ang kanyang mga matang hugis almendres ang malinaw na parang tubig. Nag-aalala siyang nakatingin sa iyo. Nasa panganib si Zhang Ping. Bumangon ka dali, panaginip, hindi, gumising ka, bigla mong iminulat ang iyong mga mata. Sa sumunod na segundo, hindi ka nag-alinlangan, hinubad mo ang singsing, at isinubo ito, saka nilunok sa isang lagukan. Pagkatapos ay ipinikit mo ang iyong mga mata, at nagkunwaring, natutulog. Ilang minuto ang lumipas, ang pinto ng iyong dorm ay tahimik na binuksan. Si Luo Shiyu ay pumasok, naglakad dito sa kwarto mo, para bang iniinspeksyon ang sarili nitong teritoryo. Sa huli ay tumigil ito sa harap ng kama mo. Yumuko ito, halos damaykit na sa mukha mo ang peking anyo nito. Umihip ang hangin mula sa balkonahe. Dahan-daang gumalaw ang gilid ng peking anyo nito. Sa likod nito, ang pares ng mahahaba at singkit nitong mga mata ng Zorro ay tahimik kang pinagmamasdan. Dahan-daang lumabas ang matutulis nitong kuko. Tumigil ito wala pang 1 sentimetro mula sa iyong sentido. Naamoy mo pa nga ang luma at maruming amoy ng enerhiya sa mga kuko nito. Pagkalipas ng ilang sandali, ibinawi nito ang mga kuko. Tumalikod ito at umalis. Sa labas ng pinto, mahinang nagtanong ang isa pang Tian Chang Fox. Kamahalan, bakit hindi mo na siya tinapos? Luo Shiyu, malamig niya itong tiningnan. Hindi siya. At isa pa, huwag mag-aksaya ng pagkain. Opo, sa takot ay agad na tumahimik ang Tian Chang Fox na iyon. Si Luo Shiyu ay lumingon at sumulyap sa huling pagkakataon. Sa mahimbing na pagkakatulog mo, dinala ang mga kasama at nawala sa dulo ng pasilyo. Makalipas ang kalahating oras, bigla mong iminulat ang iyong mga mata. Kumakabog pa rin ng malakas ang puso mo. Sobrang delikado talaga, hindi talaga pwedeng maging pabaya. Sumilip ka sa bintana, para siguraduhin nakaalis na sila. Nakahinga ka ng maluwag, inutusan mo lang ang iyong katawan na matulog. Pero gising ang iyong isipan sa buong oras. Noong sandaling pumasok ito, naisip mo na ang lahat. Hindi ka nagpakita sa field bandang alas 5. Ang di pangkaraniwang kilos mong ito, ay nagdulot ng pagdududa. Yung halimaw na yon, kahit sa lakas o bilis, hindi mo kayang salagin kahit isang galaw nito. Ang tanging magagawa mo lang ay sumugal. Isugal na hindi nito alam na kinuha mo ang singsing. Isugal na hindi nito makikita ang kahinaan mo. Isugal na ito, sa isang tulad mo, na may mababang potensyal, ay walang gana, nanalo ka na naman sa sugal. Masyadong mabagal ang pag-eensayo, kailangang kumuha ng gamit, umupo ka sa gilid ng kama, nanlalamig ang buong katawan mo sa takot, yung pakiramdam kanina na ikaw ang biktima, at sila ang may hawak ng buhay mo. Ayaw mo nang maranasang muli kahit isang segundo, para hindi magmukhang kakaiba, naglakas loob ka pa rin pumunta sa kantina. Ngunit, pagpasok mo pa lang sa kantina, narinig mong iisa lang ang pinag-uusapan ng lahat, bumagsak na ang Black Death Star. Ang Black Death Star, ang pinakasamang lone wolf sa Pearl City. Ayon sa alamat basta tama ang bayad. Kahit ang pinuno ng lungsod ay kaya niyang galawin. Habang kumakain ka ng almusal, ay pinakikinggan mong mabuti ang usapan. Ang bangkay ay natagpuan kaninang umaga sa mabahong kanal malapit sa eskwelahan. Halos hindi na makilala dahil sa kagat ng mabangis na hayop. Ang puting damit niya ay puno ng mga gintong marka. Ang itim na maskara sa mukha niya ay basag-basag. Bigla kang kinabahan. Puting damit, itim na maskara. Siya na kaya yung lalaking nakita mo sa pangitain ng singsing. Ibig sabihin, yung inakala mong kakampi kagabi, ay isa palang lone wolf na binabayaran para pumatay. Teka, si Luo Shiyu ay ulila rin tulad mo. Sino ang gagastos ng malaki para kunin ang Black Death Star para kalabanin siya? Maliban na lang kung, mayroon ding nakatuklas sa mga halimaw na ito na nagbabalat kayo, at sa isang simple at marahas na paraan. Direktang gumastos ng pera, kumuha ng tao para puksain ang halimaw. Naging kakaiba ang ekspresyon ng mukha mo. Magandang paraan nga iyon. Hindi kailangan ng ebidensya, hindi kailangang kumbinsihin ang kahit sino. Basta may pera, walang pakialam ang isang lone warrior kung tao o halimaw man ang target. Sayang, nabigo siya, at naalarma pa ang kalaban. Pagkatapos mong kumain ng almusal, bumalik ka sa dormitoryo. Ano man ang mangyari, mag-ensayo muna. Bumuo ka ng isang contract gem at sinipsip ang enerhiya nito. Bigla, isang, pag-angat ng lahat ng bagay. Nakakaibang pakiramdam ang sumabog mula sa iyong kalooban. Natigilan ka sandali, bago kayang talent, agad mong ginamit sa sarili mo ang identification. Matagumpay ang identification. Summoned Beast, Zhang Ping. Potential 4 na bituin. Rango Primary Awakened. Level 2. Talent. Stable Version Identification Skill. Maaaring magsagawa ng identification sa isang target. Nag-upgrade pala. Natuwa ka. Ang identification skill mula sa unstable ay naging stable version at nagkaroon pa ng level display. Ibig sabihin, kaya ko nang makita ang level ng mga halimaw na iyon kahit sa umaga. Napakahalaga ng upgrade na ito. Maganda ang araw ngayon. Magsimula sa 2,000 push-up para magdiwang. Napangiti ka. Nagsimula kang mag-warm up. Pagkatapos tumaas ng level. Tumaas ng halos 5% ang iyong physical at mental strength. Kahit hindi gaanong malaki, pero dumarami rin ito paunti-unti. Pagsapit ng gabi, isinuot mo ang assassination ring.
Umalis ka sa eskwelahan. Nightwalker kasama pa ang assassination ring. Isa ka ng ganap na multo ngayon. Huminto ka sa isang kanto. Ginamit mo ang appraisal sa isang Tian Chang Fox sa loob ng isang tindahan. Appraisal successful. Aberrant Beast, Tian Chang Fox. Rank, Intermediate Aberrant Beast. Level 15. Growth 7. Napanatag ka. Nagsimula kang maglibot sa paligid. Sinasalo ang data ng level ng bawat Tian Chang Fox. Pagkalipas ng kalahating oras dumating ka sa isang weapon shop na tinatawag na Soul of Iron. Matagal mo nang pinupuntirya ang lugar na ito. Dahil tao ang may-ari ng tindahan. At karamihan sa mga customer ay mga adventurer. Isang grupo na katulad mo. Isang marginalized na grupo na karamihan ay mga ulila. Pumasok ka. Hindi ka paghihinalaan. Nagmasid ka saglit, habang walang tao sa tindahan. Pumasok ka sa loob. Sinalubong ka ng bugso ng init sa loob ng tindahan. Sa pinakaloob ay may isang malaking pugon. Isang payat na matandang lalaki ang nakasandal sa pader. Humihit-hit sa kanyang mahabang pipa. Hindi man lang itinaas ang kanyang mga talukap. Hindi mo rin siya pinansin. Tiningnan mo na lang ang mga armas sa display stand. 9-ring Ghost Axe Blade. May presyong 500,000. Karit ng demonyo. Presyong 600,000. Bigla, nanlaki ang iyong mga mata. Isang sandatang kulay niebe na parang pinahabang bersyon ng Shukon daw ang nakalatag doon. Talam ng malamig na dalaga. Haba na 1.88 metro. Bigat na 80 gin. Gawa mula sa esensya ng isang ice leopard. May kasamang lamig ang atake nito. Magandang talim. Sabik na sabik mong tiningnan ang presyo. Tapos parang tinaga ng talim na ito ang puso mo. Nanlamig ng husto. 2 milyong Mingzu coin. Kinwenta mo. Isang ordinaryong magsasaka. Kailangang magtrabaho ng 666 na taon nang hindi kumakain o umiinom. Para lang mabili ito, nanlamig ang iyong kalooban. Alam mong mahal ang mga bagay na ito. Pero hindi mo inasahan na ganito pala kamahal. Lolo, nag-ikot ka. Nalaman mong ang pinakamurang gamit ay 10,000 pataas ang halaga. Kaya nilakasan mo ang loob mo at lumapit sa matanda. Mayroon pa po bang mas mura? Dahan-daang humitit ng sigarilyo ang matanda. Lumipas ang 1 buong minuto at kalahati. Bago niya itinaas ang malabo niyang mga mata para tingnan ka. At marahang nagtanong, ano ka mo? Kaya't muli kang nagtanong, Lolo, ang tanong ko po, kung mayroon pa pong mas murang sandata. Matagal kang tinitigan ng matanda, para bang na-delay ng kalahating siglo ang signal. Sa huli, iba ang isinagot niya. Hinihintay ako ng anak ko para kumain. Talagang hindi ka na nakapagsalita. Sa sandaling iyon, isang matipunong lalaking nasa katanghalian ang nagmamadaling pumasok. Nakasuot siya ng sirang-sirang damit pang camouflage. May katawan siyang parang baligtad na tatsulok. Mas makapal pa ang mga braso niya sa hita mo. May pasan siyang isang napakalaking itim na espada sa likod. Sa isang tingin pa lang, halatang veterano na. Pasensya na. Ay ho, sarado po muna ang tindahan namin. Ibinaba niya ang kanyang armas. Lumapit siya at kinausap ka. Nakita siya ng matanda, at agad na nainis. Kiyu Kiyang, saan mo na naman dinala si Dashan gumala? Tio Leo, bakit niyo na naman po binuksan ang shop? Mapait ang ngiti ng lalaking si Kiyu Kiyang. Hindi ba't sinabi ko sa inyong hintayin ako sa bahay? Mahahanap ko rin po si Dashan agad. Kinuha ng matanda ang kanyang pipa at ipinalo sa ulo nito. Galit na sinermonan dahil sa pagkadismaya. Puro ka na lang paglalakwatsa buong araw. Bilisan mo, pauwiin mo si Dashan para makakain. Opo, papauwiin ko na po siya agad. Sunod-sunod na tumango si Kiyu Kiyang. Isara na po muna natin ang shop at umakyat na tayo. Muling ipinalo ng matanda ang kanyang pipa. Dito lang ako. Paano kung may dumating na suki natin? Sige na po, sige na. Dito na lang. Hindi na aalis. Mapait na lang nangumiti si Kiyu Kiyang at pumayag. Bigla kanyang napansin na handa nang tumakas. Nagningning ang kanyang mga mata. Estudyante, gusto mong maging adventurer. Binata, teka lang. Tinawag ka niya. Lumingon ka. Bakit? Mag-usap tayo. Pilit na ngumiti si Kiyu Kiyang para magpalakas sa iyo. Nag-alinlangan ka sandali, pero tumango ka pa rin. Lumabas ng shop ang dalawa. Kinaugalian ng kumuha ng sigarilyo si Cho Kiyang at inabot ito sa iyo. Umiling ka, bossing. Malapit ka ng graduate, no? Inipit niya ang sigarilyo sa kanyang tainga. Diretsahan siyang nagsalita. Malapit na. Tumango ka. Tungkol sa trabahong panday. Anong palagay mo? Maingat niyang tanong. Naintindihan mo agad ang ibig niyang sabihin. Tiningnan mo ang medyo ulyanin na matanda sa loob ng shop. At sinakyan ang usapan niya. Mas mabuti kaysa maging magsasaka. Oo nga. Mas mabuti kaysa maging magsasaka. Tila nakahanap siya ng kakampi. Ang mga magsasaka sa mundong ito ay hindi lang basta nagtatanim. Nag-aayos ng kalsada, nagkukumpuni ng pader ng syudad, at namamahala sa lahat ng basura at dumi ng buong syudad. Maliban sa pakikipaglaban, lahat ng madumi at mabigat na trabaho ay ginagawa nila. Kuya, ang ibig mong sabihin, itinuro mo ang loob ng shop. Nakita ni Cho Kiyang na gets mo. Kaya naging prank ka na siya. Sa totoo lang, tiyo ko yan. Tunay na tiyo. Yung anak niya, nakapatid ko ring si Dashan. Ay nawala kamakailan lang. Medyo malilimutin na si Tio Leo ngayon. Gusto kong humanap ng mag-aalaga sa kanya. At titingin na rin sa shop. Siyempre, pag may oras ako, dadaan din ako para turuan ka. Sisiguraduhin kong gagaling ka. Ano sa tingin mo? Pag-isipan mo. Mabilis na umikot ang isip mo. Hindi lang libreng pagkain at tirahan. Bibigyan ka pa ng 100 sahod kada buwan. Bukas kita sasagutin. Medyo natukso ka, pero may mga alinlangan ka rin. Ang nawawalang si Dashan. Malamang ay nilamon na ng Tian Chang Fox. Kahit na delikado ngayon sa dormitoryo.
Pero, si Luo Shiyu, mga babae lang ang kanyang pinupuntirya. Mas ligtas pa nga ang mga lalaki. Ngunit, ang pag-iinspeksyon ng kwarto kaninang umaga, ay halos sumire sa tiwala mo sa seguridad ng dormitoryo. Sige, pag-isipan mong mabuti, sabi ni Kiyu Kiyang. Bigla niyang isiniksik sa kamay mo ang isang punyal. Itong bagay na ito ay tanda ng ating pagkakaibigan. Magulo sa lungsod nitong mga nakaraang araw. Mag-ingat ka, pagkasabi niyon, tumalikod na siya at bumalik sa loob ng tindahan. Habang naglalakad ay nag-iisip ka. Hindi mo na malayang binunot mo ang punyal na iyon. Nang mahugat mula sa kaluban. Kumislap ang isang malamig na liwanag. Nanliit ang iyong mga balintataw. Ang materyales ng punyal na ito ay kapareho pala nung nagkakahalaga ng 2 milyon. Nahan niyang, parehong-pareho. Ang talam ay busilak sa kaputian at parang kristal. Nakakakilabot ang lamig nito. Grabe, napakabigat naman ng Regalong ito. Agad kang nakapagdesisyon. Napakatangang iasa ang sariling buhay sa panlasa ng isang halimaw. Paano kung isang araw, si Luo Shiyu ay magbago ng panlasa? Ito na ang desisyon ko. Bukas ay papayag na ako sa kanya. Hindi mo maalis ang iyong mga kamay habang pinaglalaroan ng punyal. Kaya pinangalanan mo na rin ito. Luha ng kagandahan. Habang naglalakad ka pabalik, ginuginito mo sa iyong isipan ang eksena ng pakikipaglaban gamit ang bagong sandata. Nang madaanan mo ang isang parke, bigla kang napatigil sa paglalakad. Sa duyan, nakaupo ang isang batang Celestial Fox na 1 metro ang taas. Matagumpay ang pagkilala, kakaibang halimaw. Celestial Fox, level 3, mahina, sobrang hina. Ang puso mo, nagsimulang tumibok ng malakas at hindi mapigilan. Ebidensya. Ito na ang pinakamagandang ebidensya. Tapusin mo ito. Ipadala ang mga labi sa investigation team. Posibleng malantad ang lahat ng ito. Ang Pearl City. Baka may pag-asa pa. Shen-Chi. Hindi mo na matiis na araw-araw mong pinapanood ang mga kaklase mo na tinuturing na biktima. Hindi mo na matiis na maglakad sa kalye at magpanggap na hindi nakikita ang mga halimaw na pumapatay. Lumingon ka. Hinawakan ng kanang kamay mo. Ang beauty steer. Ang hawakan ng espada. Kapag may hawak kang matalim na sandata, lumalabas ang likas na pagnanasang pumatay. Kung wala ang magaling na sandatang ito, siguradong wala kang lakas ng loob. Ngunit, sa sandaling pagtapak mo pa lang sa parke, may isang kamay na dumampi sa balikat mo. Huwag kang gumalaw. Isang boses ng babae ang narinig mo sa iyong tainga. Isang nakakakilabot na lamig ang naramdaman mo mula sa iyong likuran. Yellow, sa siyang ice type awakened. Ang iyong nag-aalab na puso ay biglang kumalma. Hindi ito ang Celestial Fox. At wala ring intensyong pumatay. Huwag kang lilingon. Huwag kang magsasalita. Heto, umalis ka na rito. Pagkatapos magsalita ng babae, isiniksik niya ang isang pirasong papel sa kamay mo. Sa sumunod na segundo, nawala ang kilabot sa likuran mo. Hindi ka lumingon. Nagpanggap kang may hinahanap sa sahig. Saka ka umalis ng parke nang hindi lumilingon. Kahit na, sa ilalim ng dobleng epekto ng Nightwalker at Assassination Ring, ay natuklasan ka pa rin niya. Ang level ng babaeng ito, ay siguradong mas mataas kaysa sa iyo. Siya kaya ang nag-upa para puksain ang mga kakaibang halimaw. Sabi mo sa sarili mo. Pagbalik mo sa dormitoryo, hindi mo agad tiningnan ang papel. Diretso kang humiga para magpahinga. Kinabukasan, 4:00 ng madaling araw. Eksakto kang nagising. Pumasok ka sa banyo, at umupo sa inidoro. Saka mo lang dahan-daang binuksan ang papel. 3 salita lang ang nakasulat dito. 23. Hulian. Nanyu. Napakunot ang noo mo. Ika-23. 4 na araw mula ngayon. Inaanyayahan kanyang makipagkita. Pero ano naman ang Hulian at Nanyu? Anong klaseng lugar iyon? Sumakit ang ulo mo kakaisip. Malinaw na ang code na ito ay para iwasan si Tian Changhu. Nang hapon, habang pinupunan mo ang iyong graduation application, bigla kang may naalala. Paano kung basahin ng pabaliktad? Yunan, Tian Wu, nayanig ang buo mong katawan. At agad mong naintindihan, hindi ito isang malalim na bagtong. Pero tiyak na iilan lang ang nakakaalam. Ang kabilang panig, ay lubos na nakakakilala, o mas tamang sabihin, kilala niya ang orihinal na may-ari ng katawang ito. Malapit sa ampunan, dati ay may isang beef brisket ramen shop. Biyak ang karakter na Nan sa signboard. Kaya mukha itong Yunan. At sa likod ng ramen shop ay may isang maliit na parke. Doon ka lihim na nagsasanay ng martial arts noong bata ka. Nagsara na ang tindahang iyon 4 na taon na ang nakalipas. Ang mga nakakaalam ng sikretong ito ay hindi lalagpas sa 5 tao. Inunit mo ang papel at i-flush sa inidoro. Kinuha mo ang nasagutan ng graduation application. At mabilis kang lumabas. Naging napakadali ng aplikasyon. Isang estudyanteng mukhang ordinaryo lang. Walang sino mang papansin. Pagsapit ng gabi, inayos mo na ang lahat ng iyong gamit. At dumiretso ka sa izahan nang makita ka ni Kiyo Kiyang nahila-hila ang iyong malita. Agad na nagliwanag ang kanyang mukha sa tuwa. Bata, tamang-tama ang dating mo. May misyon ako bukas. Mga 5 araw siguro bago ako makabalik. Nag-aalala pa naman ako na walang mag-aalaga kay Tio Leo. Masigla kanyang hinayla paakyat sa 2 palapag. Pumili ka ng isang kwarto para tuluyan. Doon mo lang nalaman na ang tunay na pangalan ni Kiyo Kiyang ay Kiyo Kiyang. At si Tio Leo naman, ang buong pangalan niya ay Liu Taifeng. Ngayong taon ay 777. Noong gabing iyon, nagpa siya si Kiyo Kiyang na turuan ka muna ng ilang pangunahing kaalaman. Xiao Zhang, tumingin kang mabuti. Isinuot niya ang mga guwantes na panlaban sa apoy, at tumayo sa harap ng pugon. Itinoon mo ang iyong atensyon. Nakatitig ng husto sa kanyang mga galaw.
Nakita siyang kumuha ng ilang piraso ng iron ingot at mga kaliskis ng ahas na kulay pula at inihagi sa isang lalagyang gawa sa kahoy. Isang piraso ng refined iron. Halos 6,000 piraso. Mahal ba? Bawat piraso ay maaaring may bahid ng pawis ng mga manero at adventurer. Nanahimik ka. Itong uri ng kaliskis ng pulang ahas. Sa ilalim ng mataas na temperatura, kaya nitong humalo sa refined iron. Para bigyan ng sandata ng kakayahang ayusin ang sarili nito. Pero dapat isang bagsakan lang ang pagbuo nito. Kung hindi, sira na ito. Sabi niya, inihagis niya ang buong lalagyang gawa sa kahoy sa pugon. Pagkatapos, direkta niyang ipinasok ang kanyang kamay sa apoy. Mabilis na hinalo na parang nagmamasa ng dough. Dinilaan ng apoy ang kanyang braso. Pero ni hindi man lang gumalaw ang kilay niya. Tingnan mong mabuti. Ang pinakamahalagang hakbang. Sumigaw siya ng malakas. Mula sa apoy, kumuha siya ng isang namumulang buo. Mabilis niya itong inilagay sa isang parihabang molde. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang malaking martilyo. At walang tigil na pinukpok ang nakausli sa molde. Tulungan mo akong dalhin dito ang pulang langis na iyon. Humihingal niyang sigaw. Ginamit mo ang iyong buong lakas. Para lang madala ang 1 metrong taas na drum ng langis. Hindi masama, may lakas ka pala. Ngumiti si Cho Kiang. Binuksan ang takip. Nagbuhos ng kaunting langis sa molde. Boom! Isang malakas na tunog. Sumirit ang singaw. Binuksan niya ang molde. Isang itim na espada na may pulang guhit ang lumitaw sa inyong harapan. Kinuha niya ang espada, at malakas na iwinasiwas sa testing stone. Kumislap ang talem. Ang matigas na testing stone ay maayos na nahati sa dalawa. Ito ang pinakakaraniwang standard na espada sa Pearl City. Mingzu Blade. Lubos kang namangha, pero mabilis kang natauhan. Ang Mingzu City na may ganitong teknolohiya ay napasok pa rin ng husto ng Tianqiang Fox. Ang ganitong klase ng blade. Kaya bang makasakit ng isang mid-level na mutated beast? Tanong mo, tumawa si Cho Kiang. Pwede na laban sa mga low-level. Mga mid-level swertihan na lang. Subukan mo. Iniabot niya sa iyo ang mga fireproof gloves. Huminga ka ng malalim. Isinuot mo ang mga guwantes. Lumapit ka. Ginaya mo ang kanyang ginawa. Inilagay mo ang mga materyales sa pugon. Sa isang iglap, isang nakakapasong init ang sumalubong sa mukha mo. Agad na kumulat ang iyong kilay. Huwag kang uurong. Damhin mo ang pagbabago ng mga materyales. Sigaw ni Cho Kiang mula sa likod mo. Nagtiimbagang ka. Ipinasok mo ang iyong mga kamay sa apoy. Hinawakan mo ang nagbabagang kumpol ng materyales. Pasahin mo. Paghaluin mo ng pantay. At doon mo nalaman na 10,000 beses itong mas mahirap kaysa sa pagmamasa ng dough. Ibinuhos mo ang iyong buong lakas. Pinagpunyagihan mong masahin ito. Agad na bumasa ang pawis sa iyong likod. Bilisin mo, dahil kung hindi ay masusunog ang mga materyales. Naramdaman mo ang dough sa iyong mga kamay. Nasa wakas ay nagiging isa na. Agad mo itong inilabas. Isiniksik mo sa molde. Pagkatapos ay kinuha mo ang malaking martilyong bakal. At doon mo nalaman na hindi ka panipaniwala ang bigat ng martilyo model. Hirap mong binuhat gamit ang 2 kamay. Hinampas mo ito ng buong lakas. Hanggang sa mapatag ang umbok sa molde. Itinaas mo ang langis na panggatong at ibinuhos ito. Whoosh! Sumabog ang singaw. Binitawan mo ang iyong mga kamay. Hindi mo na kinaya. Napaupo ka sa sahig. Pagod na pagod ang buong katawan mo. Uminom ka muna ng tubig. Inabot sa iyo ni Tio Kiang ang tubig. Kinuha mo ang baso at ininom ito ng isang lagukan. Tinitingnan ka niya. May bahid ng paghanga sa kanyang mga mata na wala dati. Galing akala ko hindi mo kakayanin. Mukhang bulag ang mga guro mo sa eskwelahan. Sa tibay ng loob mo. Higit pa sa sapat para makapasok sa Big 3. Nagpunas ka ng bibig. Itinanong mo ang bagay na ilang araw mo nang gustong malaman. Tio Kiang, laging sinasabi ng lahat ang tungkol sa patrol team at investigation team. Ano ba talaga ang tawag sa pangatlong organisasyon sa Big 3? Nagkibit balikat lang si Tio Kiang. Na may hitsurang parang wala lang. Hindi ko alam. Ganyan na ang tawag dyan sa Pearl City mula pa noon. Alam ng lahat na may pangatlong organisasyon. Pero kung ano ang tawag dito kung nasaan ito o kung ano ang ginagawa nito. Walang nakakaalam. Natigilan ka. Grabe. Nagpapakamisteryoso pala ang buong syudad. Akala mo ay ignorante lang ang orihinal na may-ari ng katawan mo. Lahat pala ay hindi pa ito nakikita. Sige na nga, kahit ano pa ang tawag dyan. Siguro isa itong sikretong departamento na gumagawa ng mga asasinasyon. Inampes ni Tio Kiang ang molde. Sapat na ba ang pahinga mo? Kung tapos ka na magpahinga tingnan mo ang una mong obra. Tumayo ka, basang-basa ng pawis ang iyong mga palad model. Sinensenyasan ka ni Uncle Kiang na ikaw mismo ang gumawa. Hinawakan mo ang switch at bigla itong hinayla. May lumabas na kakaibang kulay pilak mula sa molde. Napakunot ang noo mo. Tumingin ka kay Uncle Kiang. Gaya ng inaasahan, bigo ito. Ngumuso si Uncle Kiang. Itinaas niya ang espada. Ang katawan ng espada ay puno ng magugulong hibla ng pilak. Kung ikukumpara sa magagandang pulang guhit ng Mingzu knife, mukha itong isang pangit na depektibong produkto. Naglakad siya papunta sa testing platform. Nagpalit siya ng 7 bagong bato. Itinaas niya ang espada at umaga. Kumislap ang espada. Walang nangyari sa bato. Pero ang espada, klang, nabali sa 2. Tumalsik ang dulo ng espada. At damaikit ng mahigpit sa malaking magnet sa tabi. Linisin mo to. Inihagis sa iyo ni Uncle Kiang ang sirang espada. Hindi mo mababasa sa tono niya kung masaya ba siya o galit. Tinitigin mo ang belang parte na tulala. Sobrang init ng pugon, na para kang nilitsen na baboy sa init. Dahilan para hindi makasabay ang lakas mo sa huling bahagi. Ang pagmamasa, naging isang malaking gulo. Pagkatapos, umupo si Uncle Kiang, at idinetalye sa iyo ang bawat pagkakamali mo kanina. Sunod-sunod ang tango mo habang nakikinig.
10,000 beses itong mas maganda kaysa sa mga walang kwentang theory class sa eskwelahan. Bigla kang nakaisip ng isang masakit na tanong. Uncle Kiang, yung ginawa natin kanina, magkano ang nalugi sa akin? Bamantong hininga si Uncle Kiang. Siguro mga 60,000. Kinabahan ka bigla, agad na namutla ang mukha mo. 60,000, kahit ibenta mo pa ang sarili mo, hindi pa rin yun sapat na pambayad. Ha, tingnan mo, natakot ka tuloy. Biglang tumawa si Uncle Kiang. Habang pamapalo sa kanyang hita, binibiro lang kita, mamaya kapag marami ng sobrang materyales, tuturuan kitang mag-recycle. Kung talagang magagawa mo yan sa isang salang lang. Kahit si Dashan ay tatawagin ka ng kuya. Bago pa man siya matapos tumawa, ang pipa ni Lolo Leo ay sakto nang tumama sa kanyang noo. Napa-array si Uncle Kiang. Napaurong ang leeg niya sa sakit. Hambog kang Kiang ka, mas may talento pa ang batang ito kaysa kay Dashan. Saan mo naman napulot to? Sandaling lumino ang tingin ni Lolo Leo. Pagkatapos ay muli siyang natulala. Nasaan si Dashan? Saan nagpunta si Dashan? Bamantong hininga si Uncle Kiang. Pinapagtapik ang balikat mo. Sa mabigat na tono, alagaan mong mabuti si Uncle Leo. May aasikasuhin lang ako, mauna na ako. Tumango ka bilang pagsang-ayon, kahit madaldal itong si Uncle Kiang. Pero bago umalis, kinulit ka pa niya ng mahigit 10 minuto bago nakalabas. Tanging ang tunog na lang ng apoy sa pugon ang maririnig sa tindahan. Nagsalin ka ng isang baso ang tubig, at lumapit kay Lolo Leo. Lolo Leo, inom po kayo ng tubig. Hindi ka pinansin ng matanda, nakyuko siyang humihit-hit sa kanyang pipa. Pagkalipas ng ilang sandali, biglang nagangat ng tingin si Lolo Leo. Patalim ang kanyang tingin, parang patalim na kabubunot sa kaluban. Sige na, ibaba mo na yang baso. Malayo na ang isang yon. Nagulat ka, kayo po, wala akong sakit, suminghal si Lolo Leo. Kalmado ang kanyang tono, may nangyari kay Dashan. Alam ko na, gustong mag-imbestiga ni Kiangzi. Natatakot akong madamay din siya. Kaya kailangan kong magkunwaring tanga para pigilan siya. Hanggat may pinag-aalala ang taong to. Para siyang pagong, hindi niya basta-basta isusugal ang buhay niya. Nagulat ka, ang galing magpanggap na loko-loko. Ito ba ang paraan ng isang veterano? Lolo Leo, hindi po ba kayo natatakot na sabihin ko kay Tio Kiang? Gagawin mo ba? Pabalik na tanong sa'yo ng matanda. May ngiti sa kanyang mga mata. Napailing ka na lang. Hindi. O di tapos ang usapan. Nagbuga ng bilog na usok ang matanda. Masyadong palpak magturo si Kiangzi. Sa mga susunod na araw, tuturuan kita ng tunay na Liu Shihem Ianshu. Ang abilidad ng pamilyang Liu. Hindi pwedeng sa henerasyon ko ito matapos. Kinabukasan alas 4 ng madaling araw. Nagising ka sa tamang oras. Mas nauna pa sa'yo si Lolo Leo. Naghihintay na sa'yo sa studio sa ikatlong palapag. Halika rito, magmasa ka. Inihagis sa'yo ng matanda ang isang palanggana ng tunay na harina. May halo itong daan-daang bolang bakal na iba-iba ang laki. Isuot mo tong piring. Ihiwalay mo lahat ng bola habang nagmamasa ka. Kapag kaya mo nang pag-ibahin ang masa at bakal gamit lang ang iyong mga kamay. Saka ka palang maituturing na nagsisimula. Hindi ka na nagdalawang isip. Isinuot mo ang piring at nagsimula ka na agad. Siksik ang masa. Halo-halo sa mga bolang bakal. Sobrang hirap nitong masahin. Nag-focus ka. Itinoon mo ang buong atensyon sa dulo ng iyong mga daliri. Buong umaga, nakipagbuno ka sa masa. Sa hapon, sinimulang ituro sa iyo ng matanda ang tungkol sa iba't ibang materyales. Kaliskis ng Chilean snake, naglalabas ito ng init sa mataas na temperatura. At kaya rin itong ayusin ang sarili. Kailangan mo munang puntiryahin ang kahinaan nito. Lahat ng karanasang ito ay pinaghirapang kaalaman na buhay ang naging kapalit. Napakabilis mong matuto. Kahit ang college entrance exam sa dati mong buhay ay hindi mo pinagsikapan ng ganito. Sa isang iglap hating gabi na ng ika-22, bukas na ang napag-usapang ika-23. Nagpasya kang pumunta muna, sa Yinen, or para magmatsyag, isinuot mo ang assassination ring. Para kang invisible na lumundag palabas ng bintana. Ang tiyan siyang fox na nagbabantay sa iyo sa pinto ay nakatulala sa signboard. Hindi man lang nito napansin na nakatakas ka na sa mismong harapan nito. Pagkalipas ng 10 minuto, palihim kang nakarating sa parke. Sumasayaw ang mga anino ng puno sa lugar na ito. Ang dating maluwag na parke ay mayroon na ngayong nakakatakot na lamig. Bigla, naramdaman mong may isang pares ng mga mata na nakatitig sa iyo mula sa likuran. Pabilis kang humarap, agad mong hinawakan ang puluhan ng iyong espadang. May Renley, mula sa damuhan. Isang daga na kasing laki ng pusa at balot sa matigas na balahibo ang dahan-daang lumabas. Pagkakakilanlan, matagumpay, nag-mutate na halimaw, armored poison tail rat, level 5. Abilidad, makamandag na buntot, pinatigas na balahibo, bumigat ang iyong dibdib, level 2 laban sa level 5. At ang buntot ng dagang ito ay may matinding lason. Isang tusok lang, siguradong katapusan mo na dito. Shenki, hindi ka umatras. Paano kung sakta ng bagay na ito ang mga bata sa ampunan bukas? May dalang matalim na sandata. Kusang lumalabas ang pagnanasang pumatay. Bigla kang nagpa-impulso gamit ang iyong mga paa. At sumugod na parang isang cheetah. Lubhang tusaw ang dagashing. Nang makitang tina-target mo ang mga mata nito, agad itong bomb ilog. Ginamit nito ang momentum para umikot ng mabilis para mawala ang puwersa. Dumaplis ang iyong punyal sa balahibo nito sa likod. Nakakagulat na gumawa ito ng tunog ng nagkikiskisang metal. Hindi tumama, mabilis kang umatras. Biglang umunat ang hayop na Shing. Ang makamandag nitong buntot ay parang latigong bakal na walang tigil na tumutusok sa iyong mga tuhod. Patuloy kang umaatres. Tumulo ang malamig na pawis sa iyong noo.
10,000 beses itong mas nakakapagod kaysa tumakbo sa field ng eskwelahan. Bigla kang huminto, binago ang posisyon ng pagkakahawak sa punyal. Nag-war stance ka ng mababa at matatag. Bright fist formang panghabol daga. Muli kang bumilis. Ang buntot ng daga ay parang isang ahas na hugis na pumulupot sa iyong pulso. Ito na ang pagkakataon. Humiyaw ka sa galit. Bigla mong ibinaba ang iyong bigat. Nilinlang ng galaw na ito ang depensa nito. Ang iyong kaliwang kamay ay nagpakawala ng suntok na kasing bilis ng kidlat. Sa pulsa noon ng daga. Dahil sa kakaibang lakas na ito ay nagdilim ang paningin nito. Kasunod nito ang luha ng kagandahan ay naging isang guhit ng puting-puting liwanag. At tumusok sa butas ng mata nito. Tinagos ng punyal ang vital point nito. Bago mamatay sinubukan ka pang tusukin ng daga gamit ang buntot nito. Umiwas ka sa gilid at mabilis na umatras. Pinanood mo ang labi nito na kumislat ng 2 beses sa lupa. Tuluyan ng hindi gumalaw. Humihingal ka ng malalim, habang tinitingnan ng gintong likido sa buong sahig. Buti na lang gabi ngayon. Ang iyong, Nightwalker, ang dagdag na bilis ang nagligtas sa buhay mo. Pagkalipas ng ilang minuto, kakalis mo lang, 2 babae ang lumitaw sa tabi ng mga labi. Ang isa ay nakasuot ng uniformeng militar na light green. Ang isa naman ay may suot na maskarang yelo. Ate Sisi, sa tingin mo, tao ba to o Zorro? Pinulot ng babaeng naka-uniforme ang mga labi ng daga. Ang babaeng nakaputi na may maskara ay tumingin sa direksyon kung saan ka umalis. Malamig ang kanyang boses. Sana nga tao siya. Kung hindi sigurado, patayin na lang sana agad. Pero hindi naman niya kinain ang dagang ito. Napabuntong hininga ang babaeng naka-uniforme. Baka nga isa talaga siyang tao. Tara na, hindi tayo pwedeng magtagal dito. Pagkasabi niya ng babaeng nakaputi, iniligpit na nilang dalawa ang mga labi ng daga. At mabilis na naglaho sa dilim ng gabi. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ang araw. Nagpasya kang subukan ulit, ang Donidang Forging Technique. Lumunok ka ng isang contract gem. Inihagis mo ang mga materyales sa pugon. Sa pagkakataong ito, handa na ang isip mo. Pilit mong nilabanan ang nakakapasong bugso ng init. Nagngalit ang iyong mga ngipin at nagsimula kang magmasa. Bigla, sumakit ng matindi ang sikmura mo. Hindi mo napigil ang huminga ng malalim. Ngunit sa paghingang iyon, ang apoy sa pugon ay parang isang ahas na apoy. Na iyong, swoosh, biglang nahigop papasok sa iyong ilong. Isang mainit na daloy ang bumaba sa lalamunan mo papunta sa iyong sikmura. Agad kang nakaramdam ng panibagong lakas. Naging mas pino at mabilis ang mga galaw ng iyong kamay. Bagong talento, kumabog ang dibdib mo, pero hindi mo itinigil ang ginagawa mo. Sinulyapan ka ng nasa tabi mong si Lolo Leo. Hindi siya nagsalita. Pagkalipas ng ilang sandali, biglang nagsalita ang matanda. Masyadong mahina ang apoy sa pugon. Magdagdag ka ng panggatong. Doon ka lang natauhan. Agad mong ginamit ang isang kamay para magdagdag ng panggatong. Pagkatapos ng pagmamadali at pagkakagulo, nagawa mong isiksik ang mga materyales sa hulmahan. Napaupo ka sa sahig. Agad na tiningnan ng iyong stats panel. Talento, kumakain ng apoy, maaaring manumbalik ang lakas sa pamamagitan ng pagkain ng apoy. At ang sobrang apoy ay gagawing enerhiya ng apoy na maiimbak sa katawan. Ang kakayahang ito ay unti-unting magpapataas sa resistensya sa init ng gumagamit. Agad mong napansin, ang iyong potensyal ay bumagsak mula 4 na bituin pababa sa 3 bituin. Ang pangungusap sa mga tala ay nagpaunawa sa iyo agad. Ang potensyal ay ang kayamanang hindi mo pa natutuklasan sa iyong katawan. At ikaw ay maaaring walang katapusang magmina nito gamit ang hiyas ng kontrata. Ang landas na ito ay walang katapusan, ngunit sa ngayon, isa ka palang baguhang awakener. Kahit sinong nasa gitnang antas, ay kayang-kaya kang ilang paso sa sahig. Gaya ng inaasahan na bigo ka ulit sa pangalawang pag-forge. Kaya naman umupo ka na lang sa tabi ng pugon, na parang kumakain sa isang buffet. Walang tigil mong sinipsip ang apoy papasok sa iyong tiyan. Kapag humina ang apoy, nagdadagdag ka ng panggatong. Pagkatapos ay sumisipsip ka ulit. Pagkalipas ng kalahating oras, naramdaman mo, nabusog ka na. Isang mainit na enerhiya ang dumadaloy sa loob ng iyong katawan. Sa isang kumpas ng iyong isip, ang enerhiyang iyon ay parang isang masonerang tuta. Agad na nag-ipon sa kamao mo. Ang sarap sa pakiramdam. Ito na talaga ang una mong superpower na kaya mong kontrolin. Pagsapit ng gabi kaya mo nang magpaikot ng maliit na apoy sa dulo ng iyong daliri. Bukod sa pagiging astig nito, kaya rin itong labanan ng lamig. Dahil dito para sa susunod na pagkikita, mas lumakas ang loob mo. Pagkatapos kumain, muli kang kumain. Nang masigurong tulog na si Lolo Leo, agad mong isinuot ang singsing at sumabak sa dilim ng gabi. Napakatahimik sa parke. Humanap ka ng isang sulok para magkubli. Habang naghihintay, patuloy mong pinakikiramdaman ang fire element sa iyong katawan. Biglang may lumitaw na itim na bilog sa ilalim ng iyong paa. Hindi ka pa man nakakakilos. Tuluyan ka nang nahulog. Naramdaman mo ang biglaang pagbagsak. Napakadilim ng iyong paligid. Pilit mong sinusubukang tumigil. Nasunog mo pa ang swelas ng iyong sapatos. Pero hindi pa rin ito napigilan ng iyong pagbagsak. Makalipas ang 30 segundo, lumagapak ka sa pagbagsak. Binalot ang buo mong katawan ng itim at malagkit na likido. Tanging ulo mo lang ang nakalabas. Mayroon kang 5 minuto para patunayan na isa kang tao. May narinig kang isang malamig na boses. Pagtingala mo, nakita mo ang babaeng nakaputi na may suot na ice mask. Ang espadang yelo sa kanyang kamay. Nakatutok na sa iyong leeg. Patunayan mong isa kang tao. Mabilis na tumakbo ang isip mo. Huwag mong sabihin, hindi nyo mahanap ang mga halimaw na nagtatago sa lungsod. Hindi umimik ang babae, pero sapat na ang kanyang pananahimik para malaman mo ang sagot. Alam nilang mayroong mga halimaw, pero hindi nila alam kung sino ang mga ito.
Gaano karami? Sa paningin nila, ang bawat isa rito ay maaaring isang demonyong nagbabalat kayo. Buisit, paano ko ito papatunayan? Hindi naman ako si Sun Wukong. Para maipakita ang tunay kong anyo, bigyan mo ako ng pahiwatig. Nagbaka sakali kang magtanong, nanatiling tahimik ang babae, wala ka nang magawa, kaya paulit-ulit mo na lang ginamit sa kanya ang appraisal skill. Nabigo ang appraisal plus 20. Napaisip ka na kung sira na ba ang kakayahan mo. Sa wakas, pagkatapos ng 2 minuto, lumabas ang impormasyon. Tagumpay ang appraisal. Pangalan Liu Sishan. Lahi tao. Antas high level awakened. Level 21. Ang lakas. Napasinghap ka. Isang high level awakened. May potensyal pa pala siyang 5 bituin. Pero walang oras para mamangha. Mabilis mong hinanap sa mga alaala ng orihinal na may-ari. Liu Sishan. Ang pangalang ito, wala. 1 minuto na lang. Ang boses ni Liu Sishan ay parang panawagan ni kamatayan. Nataranta ka, binanggit mo ang lahat ng pangalan ng mga babaeng kilala ng orihinal na may-ari noong bata pa siya. Ikaw ba si Liu Si Liu Xiao Xiao Liu Pingping? Hindi nito pinapatunayan na tao ka. Malamig na pinutol ni Liu Sisan ang sinasabi mo. Sa bagay, ang mga impormasyong ito, kung gugustuhin alamin ng Tian Chang Fox, kaya rin nilang alamin. Tinitigin mo siya, biglang may pumasok sa isip ko. Nagpa siya akong sumugal. Liu Sisi, Liu Sishan. Isang letra lang ang pagkakaiba. Tinitigin mo ng maigi ang kanyang mga mata. Sinabi mo ito ng salita por salita. Easy, naaalala mo pa ba? Noong bata pa tayo, nahulog ka sa ilog. Ako ang humila sa'yo paahon. Dahil doon, pinarusahan pa ako ng direktor na tumayo ng 3 araw. Yung batong binigay mo sa akin, itinatago ko pa rin. Pero hindi siya kumibo. Mabilis na nag-isip ang utak mo. Pilit mong inaalala ang lahat tungkol sa babaeng nagngangalang Liu Sisi. Lahat ng tungkol sa kanya. Bigla, may naalala kang isang kalokohan na kayong dalawa lang ang nakakaalam. Tumingala ka, kahit na medyo nakakahiya, itinuloy mo pa rin. Unang anyo, ha. Ikalawang anyo, ha ha. Ikatlong anyo, ha hey ha. Ang walang tatalong suntok ni Sisi na kayang yanijin ang mundo. Sa isang iglap, natahimik ang paligid. Sa ilalim ng malamig na maskarang iyon, nag-aalimpuyo ang emosyon sa kanyang mga mata. Ikinumpas niya ng marahan ang kanyang kamay. Ang espadang yelo sa leeg mo ay naging tubig na lang. Tuluyang naglaho. Ikaw nga, Ate Sisi, maingat mong itinanong. Hindi niya tinanggal ang kanyang maskara. Pero halatang lamambat ng husto ang kanyang boses. Ikalawang tanong, ang kakayahan mo ay walang kwentang hiyas. Bakit nitong mga nakaraang araw? Ang kakaiba ng mga kilos mo. Sinipsip ko ang enerhiya ng hiyas. Sumagot ka na tila nagbibiro. Halata siyang natigilan. Sinipsip mo. Oo, matapos kong sipsipin iyon, naging malinaw ang pag-iisip ko. At doon ko natuklasan, may 2 halimaw na nagtatago sa eskwelahan. 2 naging seryoso ang tono ni Liu Sisi. Ang ibig mong sabihin, kaya mong tukuyin ang lahat ng halimaw sa syudad. Binalik mo sa kanya ang tanong. Huwag mong sabihin hindi nyo alam kung ano talaga ang mga halimaw sa syudad. Natahimik siya, agad mong naintindihan. Wala silang kaalam-alam. Nagpa siya kang gatungan pa ang sitwasyon. Ang mga halimaw na nagkukubli sa syudad ay puro mga Tian Chang Fox. Ang kakayahan nila ay guluhin ang isipan at baliktarin ang katotohanan. May 2 sa eskwelahan, at ang eskwelahan ang sentro nito. Bawat kalye ay may higit sa 30. Ang patrol team ay nolipol ng lahat. Wala ni isang taong buhay na natira. Malinaw mong naramdaman ang mukha sa ilalim ng maskara. Agad na sumeryoso ang ekspresyon nito. Itinala ko ang pagkakakilanlan ng ilan sa mga Tian Chang Fox. Maaari nyo itong kumpirmahin. Tiningnan mo siya, at inilabas ang iyong huling baraha. Leye Street, Wanshang Breakfast Shop. Ang babaeng may-ari ay isang Soro. Jiuan Furniture. Ang may-ari ay isang Soro. Longzhou Street, Long Qiang Long Weapon Workshop. Ang 3 panday ay puro mga Soro. Kayo na ang mag-imbestiga. Pagkatapos imbestigahan saka tayo mag-usap. Sandali kang natigilan. At dinagdagan mo pa, isa pa, sa organisasyon ninyo. Mas mabuting tingnan din kung may taksil sa loob. Natahimik sandali si Liu Sisi. Sa wakas ay nagpasya na siya. Huwag kang aalis dito. Babalik ako kaagad. Sa tingin mo ba makakagalaw ako? Nagkibit balikat ka. Samantala, sa loob ng isang lihim na silid, isang matandang lalaking puro puti ang buhok, ang nakaharap sa isang kumikinang na tsapa. Natapos pakinggan ang ulat ni Liu Sisi. Ang Tian Chang Fox, tumingin siya sa paligid. Sinong nakarinig na nito? Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang agad sumagot. Ang supling ng Heart-Eating Illusion Fox at ng Parasitic Danger Fox. Malaki ang posibilidad. Isang maskuladong lalaki ang tumayo. Nag-uumapaw sa buo niyang katawan ang marahas na aura. Kapitan, ako na ang susuri. Nag-isip sandali ang matanda. Hinampes niya ang mesa. Jinbo, ikaw ang mamuno sa grupo. Kung totoo ang impormasyon, dalhin ninyo pabalik sa akin ang mga labi nila. Masusunod, Leye Street, Wanshang Breakfast Shop, silid tulugan sa ikalawang palapag. Isang 2 metrong taas na Soro ang mahimbing na natutulog. Bigla nitong iminulat ang mga mata. Ngunit huli na ang lahat. Isang bakal na kamao ang biglang lumitaw. Walang anumang babala, direktang tinamaan ang energy core nito. Walang ingay, walang natirang bakas ng enerhiya. Hindi man lang tumigil sa paghilik ang mataba sa tabi niya. Binuhat ni Jinbo ang bangkay ng Soro. Malamig niyang binigkas ang isang salita. Alis, halos sa parehong sandali, sa dormitoryo ng eskwelahan, Luo Shiyu, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Agad siyang lumitaw 100 metro sa himpapawid. Bumagsak na si Yu Jiyu. Napakalamig ng boses nito. Pagkatapos ay nakaramdam ito ng isa pang naglalahong presensya.
May isa na namang bumagsak. Ungol, isang Eitangal na puno ng matinding galit. Naging isang nakakatakot na alon ng hangin na humagupit sa kalahati ng Mingzu City. Nagising ang hindi mabilang na Tian Chang Fox na nagtatago sa dilim. Ngunit sa sandaling ito, dala na ng team ni Jinbo ang dalawang bangkay. At nawala sa labas ng lungsod. Sa sandaling pag-alis nila sa Mingzu City, ang dalawang katawan ng tao ay biglang nabaluktot at nagiba ng anyo. Naging dalawang dambuhalang Zoro. Magaling. Tinitigan ni Jinbo ang bangkay ng Zoro. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Sa wakas alam na natin kung anong itsura ng kalaban. Sa madilim na kwarto, umilo ang badge sa kamay ni Liu Sisi. Sisi, narinig ang boses ng kapitan. Simula ngayon, ikaw at si Manny ang inatas ang magprotekta ng patago kay Zhang Ping. Kung mapagkakatiwalaan ba siya, ikaw na ang baalang humusga. Makikipagtulungan ako sa iyo. Tukuyin ang pagkakakilanlan ng bawat Tian Chang Fox hanggat kaya. Bumalik si Liu Sisi sa harap mo. Tinanggal niya ang mga tali sa katawan mo. Na-verify na. Tanong mo habang iginagalaw ang iyong mga kamay at paa. Tumango siya, pero hindi natin pwedeng isantabi na isa itong patibong. Kaya naman, sa ngayon, maaari ka lang maging isang especially iya. Ngumiti ka na lang na parang walang pakialam. Basta't malulutas ang tungkol sa mga halimaw na ito. Ano naman kung maging especially iya lang? May tanong ako. Tinitigin mo ang kanyang mga mata. Bakit ang mga high-level awakened sa lungsod ay hindi makita ang pagbabalat kayo ng mga low-level na halimaw na ito? Dahil, huminga ng malalim si Liu Sisi. At sinabi ang isang sagot na nagpatindig ng balahibo mo. Dito sa Pearl City, posibleng nagtatago ang isang king-level na mutated beast. Agad na nanlaki ang mga mata mo. King, nagbibiro ka ba? Mayroon ba tayong king sa ating panig? Wala, nakaramdam ka ng pangingilabot mula talampakan hanggang ulo. Kung ganoon, ano ang aipanlalaban ninyo rito? Natahimik si Liu Sisi. Sa sumunod na segundo, isang puwersa ang humila sa iyo pataas. Nakabalik ka sa lupa, bumalik ka sa Iron Soul. Habang nakahiga sa kama, iisang salita lang ang nasa isip mo. King, kulang na kulang tayo sa firepower. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ka ng matinding kawalan ng kapangyarihan. Dahil walang king, kailangan daanin na lang sa dami. Kinabukasan, nagpatuloy ka sa pag-aaral kasama si Liu Taifeng. Marami pang nayon sa labas ng lungsod. Bumuga ng usok ang matanda, at dahan-daang nagsalita, ang mga tao sa mga nayon na iyon. Tinatawag namin silang mga barbaro. Sinasamba nila ang mga halimaw bilang kanilang Diyos, at nanguhuli ng mga buhay na tao para gawing alay. Sa labas, minsan ang pinakadelikado ay hindi ang mga halimaw. Sila iyon. Kinilabutan ka, ang paa ng bulldog na ito. Inihagis sa iyo ng matanda ang isang itim at patag na bagay. May pangontra ito sa Earth Attribute. Durugin hanggang maging pulbos. Ihalo sa gas. Makakagawa ka ng sand at ang espesyal na pangontra sa mga kakayahang panlupa. Tinimbang-timbang mo ang paa ng aso sa iyong kamay. Sumalubong sa iyo ang amoy ng pagkabulok. Lolo Leo, ano po ang pinagkaiba ng bulldog sa ordinaryong aso? Itim ang balahibo, pula ang mga mata, at ngipin na parang sa tao. Nagbuga ng bilog na usok si Liu Taifeng. Maikli at malinaw. Agad na pumasok sa isip mo ang isang nakakatawang larawan ng asong may pustiso. Halos matawa ka ng malakas. Buong umaga, natututo ka sa ilalim ng gabay ni Liu Taifeng. Pagkatapos man ng halian, nakaupo ka sa tabi ng pugon. Nag-apoy ang pareho mong kamay. Sinimulan mong praktisin ang mga bago mong galaw. Palad na apoy, talam na apoy. Tuwang-tuwa ka sa paglalaro, para kang isang batang nakakuha ng bagong laruan. Nang mga sandaling iyon, isang mayenhing boses ang narinig mo mula sa iyong likuran. Pwede po magtanong, magkano po itong espada? Lumingon ka, nakita mo ang isang lalaking may maamong mukha at medyo pambabae na nakaturo sa isang espada. Tumayo ka at lumapit, tiningnan mo ito. Hindi ito binibenta, sample lang ito. Masyadong mahal ang mga iyan. Medyo nahiya ang lalaki. Isa lang akong apprentice. Hindi ako ang masusunod dito. Nagkibit balikat ka. Umalis ang lalaki ng bigo. Pinagmasdan mo ang kanyang likuran. Pakiramdam mo ay pamilyar siya. Pero hindi mo matandaan kung saan mo siya nakita. Dojo. Bigla mong naalala. Parang nabanggit ng lalaki kanina. Na nag-aaral siya sa dojo ng kanilang pamilya. Ang sino mang may dojo. Siguradong malalakas sila. Nag-isip-isip ka. Nagpasya kang lumabas sa gabi para magmanman. Hating gabi, pagkalabas mo pa lang ng bintana, nakita mo ang anino ni Liu Sisi na mabilis na dumaan sa eskinita. Agad mo siyang sinundan. Sa sumunod na segundo, biglang nawala ang tinatapakan mo. Nasa loob na kayo ng pamilyar na madilim na silid. May tanong ako, diretsahang sinabi ni Liu Sisi. Kapag umatake ang Tian Chang Fox, sa paningin ng iba, nagiging normal lang ang kilos nito. Kung aatakihin ka nito, kailangan ko ng senadoryas. Dahil baka wala akong mapansin na kakaiba. Napakunot ang noo mo. Malaking problema nga ito. Noong nakaraan, ang pag-atake ni Luo Shiyu. Sa paningin ng iba ay parang nanlibre lang siya ng pagkain. Maaaring hindi gumana ang senadoryas. Nag-isip ka sandali, maghanda tayo ng ilang backup plan. Kapag sumigaw ako ng lagot, o kaya ay maghagis ng barya, o gamitin ang kaliwang hintuturo para hawakan ng singsing sa kanang kamay ko. Lahat iyon ay nangangahulugang inaatake ako. Tumango si Liu Sisi, at naglabas ng isang kahoy na singsing. Ito, fireproof ba to? Agad mo siyang sinabat, umiling siya, wala yang silbi. Mapait kang ngumiti at ibinuka ang iyong mga kamay. Isang bola ng apoy ang lumitaw sa iyong palad. Halatang natigilan si Liu Sisi. Ang kakayahan mo ay hindi ang walang silbing hiyas. Isa ito sa mga kakayahan nito. Hindi ka na nagpaliwanag pa. Pinatay mo lang ang apoy. Sige na nga, hindi na rin siya nagtanong pa.
Sa halip ay kumuha siya ng ibang jade tablet at ibinigay sa iyo. Tinatawag itong cold jade. Ang hawak ko naman ay warm jade. Pag nainitan ng apoy ang cold jade mo, iinit itong hawak ko. Sa oras na iyon, malalaman kung may nangyari sa iyo. Matapos pag-usapan ng plano, umalis ka sa madilim na silid. Nagsimulang maglibot sa syudad sa gabi. Makalipas ang kalahating oras, nakahanap ka ng isang lugar na tinatawag na Beast King Fist Gym, na isang martial arts gym. Maliwanag ang lugar na ito. Maraming adventurer ang pumapasok at lumalabas.